Bahala ka din sa sarili niyo sa ayuda. Ay, sino na na-elect si Ate Jan? Ha? Dito ka na pala. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay magsitayo at sama-sama po tayo bumawi ng pagsamba sa ating Diyos. Ang naming Diyos na nasa langit, kami po ngayong mga anak at inumalapit Panginoon at tumutulog sa inyo sa umagang ito. Nawa Ama, ay buksan niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, upang kami po ay malayang makaawit sa inyo, upang kami po ay malayang makasamba at mabuhay, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Ama, dahil ikaw ay mabuti sa aming mga buhay. Salamat dahil sa anumang sitwasyon na aming pinagdaraanan sa aming mga buhay, ikaw ay laging nariyan, Panginoon. Ang kabutihan mo, Lord, ay hindi nagbabago.
Diyos ko'y aking inaasam, sa'yo lang narakuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya ngayon, bukas at kailanman, magsamba ko'y aalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mahalagi sa'yo. Minsan pa po, nais na iwalas ang puso. Nais kong ika'y maranasan, Diyos ko'y aking inaasam, sa'yo ko lang narakuan, tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya ngayon, bukas at kailanman, magsamba ko'y Ipauwitin natin sa Wala Ayan. Alam ko po na tayo ay napagpala sa umagang ito. At ngayon din po, ating bagong dalo, inaanyayahan po natin sa harapan si Charlene Abril Aguatis. Siya po ay invited ni Ate Althea Day Johnson. Praise God. Palakpakan naman po natin
I-ready na po natin ang ating mga puso, yung may katadili, para sa pinaka mahalagang parte din ng ating gawain. Ilan na sila? Ay, may bata oh. May bata. Titindi mo. Hindi po magayon sa mga tayo. Yung atin pong mga tayas dito, umangat at puri kay Lord yung mga tayas natin ngayon. Sa lakas na pagpupuri ng tayas dito. Yung mga okay na? Okay na, so pwede na tayong bumiyahe. Saan natin gusto bumiyahe? Palawan, Boracay, Taytay, Baguio, sa tayo po sandaling manalangin. Salamat po aming Ama na sa umagang ito kami po ipinipitiin po ninyo. Hindi dahil sa kanino pa man o sa ano pa man, kundi dahil sa inyo. Salamat po Diyos sa pagkakataon, sa privilege na ikinigilid mo sa amin na sa unang araw ng isang linggo, kami po ay nakatipon para ikaw ay parangalan, lulatiin, Panginoon, sa buhay po sa lumatan, sa buhay po namin. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit nyo kami nilikha, ito ang dahilan kung bakit nyo kami pinili, na aming maihayag ang inyong pagliglalas na magawa ang kabutihan, ang inyong katapatan sa amin, at may pakilala kung sino po kayo sa mga taong hindi pa nakakilala. Salamat po Diyos sa banal na Espiritu na sinupuno po para kami, Panginoon, ay turuan, para kami, Panginoon, ay bigyan ng kapangyarihan upang makapamuhay kami ayon sa inyong kalooban. At sa sandaling ito, sa aming pag-aaral na iyong mga salita, hiling ko namin ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa amin at siyang tutulong sa amin upang naman po ang aming marinig at maunawaan ay aming may sa pagbuhay. Salamat po sa inyong mga salita, salamat sa banal na Espiritu at o Diyos, nilulutang po namin ang iyong presensya sa umagang ito. Palakpakan po natin ang presence ng Lord. Acknowledge you as our Lord, our God, our Savior, our Creator, our Supplier, our Healer. Hallelujah. For you belongs the glory, the honor, the praise, the worship, the thanksgiving. Hallelujah. You are worthy. We praise your worthy. Salamat po aming Ama, and acknowledge you na kayo po, Panginoon, ang umupo sa trono ng aming kalagitnaan sa umagang ito. Sa simula ng sa matapos, let your name be glorified. In the name of Jesus Christ, na wala tayong magsabing, Amen. So ating pong talakayan ngayon ay pinamagatang the new identity in Christ. Ang ating pagkakilanlan sa ating sarili kay Kristo. Marami po sa atin na malabo po yung ating identity kay Christ. So, dito po sa batang ito ay atin pong tinan ano ba ang ating identity kay Christ. At tandaan pa natin yung ating identity dapat ay nakakabit lagi sa ating Panginoon Hesus Kristo. So, yun pong ating text. 1 Peter 2, 9-10. Basahin po natin, sabay-sabay basa.
So ang tinutukoy po nito actually galing ito sa aklat ni Prophet Hosea na tayo. Dati hindi tayo bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay ang Israel lang. Pero nung tayo nagkaroon ng pagbayan ni Kristo, dating tayo ay hindi bayan ng Diyos, naging bayan ng Diyos. Dati hindi tayo tumanggap ng habag. Ngayon po ay tumanggap tayo ng habag. At dahil doon, tayo ay kabilang sa mga pinagharian ng ating Panginoong Kristo. Dako tayo sa ating introduction. An identity crisis is not exclusive to people. So, halimbawa ito, kapag hindi mo alam ang iyong identity, parang namumuhay ka ng walang direksyon. Ano po, walang purpose. Bakit? Kasi hindi mo alam kung sino ka. Hindi mo alam ang posisyon mo sa buhay kung sino ka. Parang katulad ng isang company. Ang isang company, meron din silang mission and vision statement. Maging ang school ay meron niya silang mission and vision statement. So yung kanilang mission and vision statement, doon nanggagaling ang kung paano sila pataguhin o ang school o ang company. Pero may mga mission and vision statement din na nakalagay lang doon, pero actually hindi naman yun ang ginagawa nila. So ang identity hindi lamang sa tao na hindi natin alam ano ba yung ating identity sa buhay. Sino ba tayo? Ano ba tayo sa harap ng Panginoon? Pero ito po ay nangyari sa mga institusyon, tulad nga ng school, ng government. Ang government, pag hindi niya alam ang kanyang identity, hindi niya mapalakad ang gobyerno ayon sa kalooban ng Panginoon. Na ang government, ang government ay servant. So, nagiging po sila sa tao. Yung mga tumatakbo sa gobyerno, kaya sila tumatakbo dahil sabi nila maglingkod sila. Pero, sa inyo nakikita sa mga panahon ngayon, mukhang hindi yata. Ganun, So, pwedeng yun ang front nila to serve, but actually, sa likod noon, para magkaroon sila ng posisyon at pakinabang. Kasi kung may power ka, madaling makakuha ng salapi. So, an organization can lose its sense of purpose, mission, and calling. Halimbawa, ano ba ang purpose o mission ng Send the Word of Life? So, ang purpose o mission ng Send the Word of Life ay napakalinaw. Sangayon sa kanyang pangalan. Ano ang kanyang pangalan? Send the Word of Life. So, ibig sabihin, ang salita ng ating Panginoon ay ating isi-send. Ano po? Yan ang ating purpose, ang mission na ibahagi ang salita ng Panginoon. Bakit? Pagkat ang salita ng Panginoon ay buhay. Ang sino mong tumanggap dito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun ang purpose, yun ang mission ng Send the Word of Life. So, ang purpose natin ay i-send ang Word of Life. At pagkatapos ng may send, pag may mga naliligtas, i-disciple. Yan po ang kasunod noon. Pag na-born again, pag lumapit kay Lord, pagkatapos noon, i-disciple sa pagitan ng cell groups, doon nagaganap ang discipleship. Kaya, yun dapat ang malinaw na tinatakbo ng organization. Kapag hindi alam kung ano ang takbuhin ng organization, magulo. Wala pong direksyon. So the church can also suffer an identity crisis. So sinasabi ko na sa inyo kanina kung anong ating mission, kung anong ating vision. Ang ating vision, mag-disciple. Ano po? Ang ating mission ay mag-evangelize o mag-send ng Word of God. Malinaw na po ba? Okay. So hindi lang ang church, tayo individually. Yun din ang ating mission and vision statement. Individually. So what is the identity of the church? So the church is not a building you go to. Kasi ganito, mali yung atin pong termino na binabanggit. Halimbawa, saan ka pupunta? Ay, pupunta ko sa church. Hindi ba?
pupunta ako sa church, mali. Bakit? Ano ba yung church na tinutukoy niya? Di ito. Ano gagawin mo sa church? Ay mag-practice kami. Kaya sa isang banda, tama yung tawag ng iglesia. Saan ka pupunta, kapatid na Bularan? Ay, pupunta ako sa kapilya. So, ang kapilya tumutukoy sa building. Bakit? Kasi pag sinasabi mong church, kalipunan ng mga taong tinawag ng Panginoon. So, ang church ay hindi building. Ang church ay mga taong tinawag ng Panginoon from darkness to light, from the kingdom of Satan to the kingdom of God. So, sila yung church, tao. Ang Greek word po ng church ay ecclesia, the called out ones. Tinawag mula sa dilim, papunta sa liwanag, at yun ang church. Ang church ay tao. Kaya, pag sabi, saan ka pupunta? Ay, pupunta po ako sa bahay-sambahan. Okay pa yan. Pero kasi nasanay na tayo, saan ka pupunta? Sa church. So, magandang itama natin yung ating termino. Saan ka pupunta ngayon? Saan? Gayahin ninyo ang iglesia, sa kapilya po po pupunta. Kasi ang bahay-sambahan, medyo mahaba pa yan. Saan punta? Kapilya. Okay. Saan punta? Bahay-sambahan, medyo mahaba. So, mamili na lang kayo kung alin sa dalawa. So, the church is not charity you support. Bakit? Kasi ang church po ay kalipunan ng mga tao. So the church is the redeemed. Ito na po ang meaning ng church. The church is the redeemed community of God's people in Christ. So ang church ay kalipunan ng mga tao na tinubos ng Panginoon. Niligtas ng Panginoon. Isang community sila na niligtas ng Panginoon. Ano po? At laging nakaugnay of God's people in Christ. Laging nakaugnay ang pangalan ni Jesus Christ sa kanyang church. So Paul said and wrote, the key to a good self-image is found in the image of what we are in Jesus Christ. So ang susi ng ating imahen kung sino tayo, ano po, is found in the image of what we are in Jesus Christ. So sino ba tayo kay Kristo? Okay, tayo ay mga ano tayo? Iligtas ng Panginoon, anak ng Diyos, at tayo ay tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. So the identity of the church is based on your relationship to Christ. So 1 Peter 2, verses 9 to 10, teaches three factors of our new identity in Christ. Ano yung three factors? Number one, a new possession. Mayroon tayong bagong posisyon kay Jesus Christ. Tingnan niyo. Dati, sino ka ba? Dati, ano ka ba? So dati nakaline ka kay Adam. Ano po? Ang lahat ng mga taong nakaposisyon kay Adam, sila po ay mapapahamak. Sila po ay pupunta sa impyerno. Sila po ay papunta sa dagat-dagatang apoy. Bakit? Sila ay in Adam. Yan ang kanilang posisyon. So lahat ng mga taong nagkasala, namumuhay sa kasalanan, ay maparusahan. Pero, dumating si Jesus Christ, kinatagpukan niya. At pagkatapos ng kinatagpukan niya, lumapit ka sa Kanya. At hindi ka nagtawad sa iyong mga kasalanan. Tinanggap mo sila yung Panginoon, nanalig ka sa Kanya, nanampalataya ka sa Kanya. At dahil doon, hindi ka na in Adam, ang posisyon mo ngayon ay in Christ. Ano po? So dahil sa ikaw ay na kay Christ, meron ka ng new possession. Bagong kalagayan sa buhay. So dati, wala kang pag-asa. Ang buhay mo dati, walang direksyon. Dati, namumuhay ka sa kadiliman. Ibig sabihin ng kadiliman sa kasalanan. Dati, ang Diyos mo ay si Satanas. Bakit? Ang lahat ng mga sinungaling, ang lahat ng mga nagkakasala,
ang kanilang ama, spiritually speaking, ay si Satanas. Pero ngayon, dahil sa habag ng Panginoon, sa kanyang biyaya, naligtas ka. At nagkaroon ka ng bagong posisyon sa buhay na ito. A chosen race. Ano po? Sa ibang translation nito ay a chosen generation. Tayo ang henerasyon na pinili ng Panginoon. So ang Israel, pinili ng Diyos. At nakipagtipan ang Diyos sa kanya. Mula kay Abraham, at naging Israel. Ngayon, ang lahat ng mga tumanggap at nanalig kay Kristo, ang tawag sa kanila ay spiritual Israelites. So ang sabi ng Biblia sa Galatians chapter 6, tayo ay kabilang sa binhi ni Abraham dahil sa ating pananalig kay Christ. Kasi si Christ ay galing sa binhi ni Abraham. At dahil doon, dahil tayo ay kabilang sa binhi ni Abraham by faith, tayo ay nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo. Dahil doon tayo ang tinatawag na spiritual Israelites. Ito mga kapatid. Kung ikaw ay taga-Israel, pero wala kang kaugnayan kay Kristo, hindi ka totoong Israelita. Ang totoong Israelita, yung mga taong may kaugnayan kay Kristo. So, ang sabi rito sa aklat ng Deuteronomy 7, the Lord did not set His love on you, nor choose you because you were more in number any of the peoples. Sabi ng Panginoon sa Israel, hindi ka pinili ng Panginoon, hindi ka pinili ni Yahweh dahil sa malaki ka. Malaking bansa ka. Hindi ka na napagpili ng Panginoon. For you were the fewest of all peoples. Kayo ang pinakamaliit. Kayo ang pinakakonti. But, alam niyo mga kapatid, yung pagpili ng Panginoon sa Israel, grace yun eh. Biyaya ng Panginoon. According to His sovereign will, pinili niya ang Israel. No? So, because the Lord loved you. Sabihin mo sa katabi, the Lord loved you. And keep the oath which He swore to your forefathers. Kaya itong mga kapatid, gaano man katigas ang ulo ng Israel, gaano man sila reklamador, sila man ay walang pananalig sa Panginoon, hindi sila pwedeng pabayaan ni Lord. Bakit? Kasi ang salita ng Panginoon, batas yung sa Kanya, pag sinabi niya, hindi pwedeng hindi niya gawin. Kasi pag hindi ginawa ni Lord ang Kanyang salita, hindi siya Diyos. Kaya naman ang Kanyang binitawan, tutuparin niya yun. Kaya nung sinabi niya sa Israel, I loved you. I have covenant with you. Kaya naman nagagawin ng Israel, yung love ng Panginoon, hindi mababago. Because the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. Amen po ba? Yan ang maganda kay Lord eh. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Kapag sinabi niya, ano man ang gagawin mo kahit magyamierda ka sa buhay, kahit magwala ka sa buhay mo, kahit talikuran mo ang Panginoon, kahit saktan mo ang Diyos at magitan ng mga kasalanan na ginagawa mo, still ang love ng Panginoon, steadfast. Ano po? Kaya meron na kanta niya na kay Kate Trocoli, ang title ng kanta, Stubborn Love. It's your stubborn love that never let go of me. I can understand why. Parang lyrics pero maganda yung kanta na yun eh. Stubborn love. Bakit ang pag-ibig ng Lord sa atin ay stubborn? Matigas. So the Lord brought you out by a mighty hand and redeemed you from the house of slavery. Pagkasabing house of slavery, Egypt po yan. Ang Israel naging alipin sa Egypt. Dahil kay Joseph. Doon dumami sa Egypt ang mga Israelita nung ang mundo ay nagkaroon tagutom. Si Joseph ay nilagay ng Panginoon sa Egypt na maging governor. Ang Israelita ay napunta doon para
para doon manirahan dahil kay Joseph. Noong dumating ang panahon na ang hari sa Egypt ay namatay at hindi kilala si Joseph at ang mga lahi ni Joseph, minaltrato nila ang mga Israelita. At nang minaltrato nila ang Israelita, dumaing ang mga Israelita, umiyak sila, sumigaw sila, humingi ng tulong at dumating ang Panginoon at pinadala si Moses para sila ay alisin sa pagkaalipin. Kaya ito, ang sabi ng Panginoon, "The Lord brought you out by a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt." Kasi po ito mga kapatid, typologically speaking, hindi mo kasi pwedeng paghiwalayin ang Old sa New Testament. Kasi ang Old, shadow. Halimbawa, sa Old Testament, nandoon na si Jesus Christ, shadow. Ano siya? Yung tupang pinapatay, si Christ yun. Sa New Testament, siya yung inaalay para mamatay sa cross. So si Jesus Christ, nandoon na siya. Si Moses, siya po ay types ni Jesus Christ. Bakit? Sa New Testament, si Jesus Christ ang deliverer. Si Moses, siya ang deliverer ng Israel papunta ng France na. So yun po. Kaya, ang Old sa New, hindi ko pwedeng paghiwalayin. So Christians, tayo, sabi dito, just as He chose us in Him before the foundation of the world. So, ito yung sabi ni Paul sa mga taga-Ephesians. Sabi ni Pablo, pinili kayo ng Panginoon. Kailan na kayo pinili? Bago pa itatag ang mundong ito. Bago pa likhain ang mundong ito. Pinili na kayo ng Panginoon. Pero ang tanong, paano nangyari yun? Bakit? Wala pa yung mundo. Pinili ka na. Bago pa itatag ang mundong ito, pinili ka na. Yan po ang tawag ng may foreknowledge of God. Yung foreknowledge of God, 1,000, 1,000 taon ang darating, alam na niya. Bakit? Sa Kanya kasi walang taon. So, ang Diyos ay hindi bound ng time. So, matagal pa ang panahon ang mangyayari, alam na ng Diyos. Kaya kitang-kita ka na, na balang araw, tatawagin ko si Gina yung maging sino. Balang araw, tatawagin ko si Rufi para maging pulis. Ayan. Halimbawa. So, kitang-kita na ng Panginoon yung darating na panahon. Kaya, imagine mo, before the foundation of the world, born again ka na. Napakatindi. So, sabihin mo sa iyo tabi, pinili ka ng Panginoon. Okay, before the foundation of the world, that we would be holy. Okay, pinili tayo ng Panginoon para maging katulad niya. Speaking of holy, sabihin, katulad ng Panginoon. Bakit? Kasi dati, noong tayo nasa kadiliman, kamukha mo si Satanas. Katulad din ni Satanas. Bakit? Ano ba ginawa mo? Sinungaling, nagkakasala ka, lahat ng ginagawa mo, sugal, lasing, ano pang mga ginagawa sa mundong ito. Yan ang image ni Satanas. Yan ang ginagawa natin. Pero, nung nagbago ka ng posisyon from Adam to Christ, ang gusto ng Panginoon, kaya kita hinagawa dyan para maging katulad kita. To be holy. So, ang tanong, paano maging holy? Simple. Ang pagsunod sa salita ng Diyos, yan ang daan ng kabanalan. Ang pagsunod sa salita ng Panginoon, yan ang daan ng katuwiran sa buhay. Hindi mahirap ang maging holy. Ano po? Lalo na kapag ikaw ay nagmamahal sa Panginoon mo, hindi mahirap na unti-unti matransform ka into the image of Jesus Christ. Yun ang goal ng Christianity. Tayo ay matransform into the image of the Lord Jesus Christ. Na maging katulad niya tayo. Ang sabi dito, walang kapintasan. Ano po? At tapos, in love. So gusto ng Panginoon, tayo ay mga kabagatan na niya. Sa Old Testament,
Hindi sila pwedeng mag-alay ng hayop para patayin at takpan yung kasalanan nila sa mga ng alay ng dugo. Hindi sila pwedeng mag-alay ng hayop na duling. O halimbawa, hindi sila pwedeng mag-alay ng hayop na bulag o kaya yung pilay. So, nang daling salita, yung pag-alay nila ng hayop, perfect. Blameless. Ano po? Bakit? Kasi tumutukoy ang tinuturo niya sa New Testament na mayroong mag-alay ng buhay, isang tao na hindi nagkakasala, perfect, blameless. Sino yon? Si Jesus Christ. Ano po? Kaya gusto ng Panginoon, tayo ay maging katulad niya. Bakit ang sabi ng Biblia? Isigwi nga natin, Michael. Pwede kasi wala ito sa ano eh. Wala ito sa outline natin. Yung Romans 8:29. Romans 8:29. Kahit anong version. Kahit Visayan version pwede. Okay, basahin natin. 1, 2, 3, basa. Sapagkat alam na ng Diyos kung paman kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at sila ay tinalaga niya matulad sa kanyang anak na si Jesus, para siya ang maging pangalan sa maraming mga kapatid. Okay. Noon pa man, ano po, alam na ng Diyos, noon pa man, ano kung sino ang kanyang magiging mga anak. Sabi mo sa katabi mo, alam na ng Panginoon na nandito ka, mag-anak niya. Ngayon, sila ay itinalaga. Para saan? Pagtulad sa kanyang anak. So, anong context nito? Yung verse 28 na ating favorite. All things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. All things work together for good. Ano yung all things? Ang lahat ng mga bagay ay nagkalakip-lakip na magkakasama para kanino? Doon sa tinawag ng Panginoon. Ano ang pagkatawag sa atin? Tinawag tayo ng Panginoon para maging katulad ng kanyang anak. Amen po ba? Bakit? Siya ang nagsisilbing panganay natin. Katulad ng madalas kong binabanggit, magkakaiba ang pamilya dito sa lupa at pamilya sa langit. Bakit? Ito naman. Ang pamilya o spiritual family, ang pamilya ng Diyos ganito. Lahat ng mga magkakapatid ay pareho ugali. Kaya gusto ng Diyos, kung ano ugali ni Jesus Christ, yun ang ugali natin. Ngayon, dito sa lupa, okay, magkakapatid kayo, iba-iba ugali nyo. Tama ba? Merong maramo, merong mapagbigay, merong masama ugali, merong mabait, hindi po ba? Magkakapatid yun. Isang pinanggalingan. Pero sa kingdom ng Lord, ang lahat ng mga magkakapatid, pareho ang ugali. Anong ugali? Katulad sa ugali ni Jesus Christ. Kaya tingnan nyo, yung katabi ko kayo ng kamukha yan. Ha? Galinong imahin ba ang inyong katabi? O image? Mamay, pakibalik na lang doon. Kaya, malinaw na ba? Ano ba ang ugali ng kultura ng langit? Ang lahat ng mga nakatira sa langit ay mayroong tatak. Anong tatak? Pag-ibig. Bakit? Kasi ang ating Diyos ay love. So dapat lahat ng mga mananampalataya kabilang sa pamilya ng Diyos ay mga lover boy at saka lover girl. Amin po ba? Kung babae na tabi niyo, sabihin niyo, hello, lover girl. Kung lalaki man yan, hello, lover boy. Ngayon, kapag nang-away ka, hindi ka kamukha ni Jesus. Kaya kamukha ka. Ha? Oh. Kaya kapag may nang-away sa inyo, huwag mo awayin. Bakit? Nag-refresh yung mukha, hindi mo dyan kapag inaway mo ko.
kaya nyo kaya sabihin ko sa mga away sa inyo yan? Shh! Ano awayin? Bakit? Pwede bang imahin ang mukha mo na yan? Ha? Pag meron nagagalit, oops! Halimbawa, si mama nyo nagalit. Bakit nagalit? Tanghali na, tulong pa rin kayo! Nung magalit si mama, ano ba kayo? Tanghali na kayo! Bangon na kayo! Babangon anak, mama, ako magalit. Bakit? Kayo nang imahin yung mukha mo. Hindi yan kay Jesus Christ na imahin eh. Anong dahilan mo bakit nagalit? Sabi ni mama, bakit? Wala pa akong karapatan magalit? Si Jesus Christ na nagalit eh. Yan. Di ba? Mayroon pa lang kayong pangulang. So ang sabi dito ng Panginoon, hindi ninyo ako pinili, kundi pinili ko kayo. Halimbawa, kung ikaw ay piliin ni Trump na maging adopted child niya, ano ang maramdaman mo? Wala na lang si BBM, huwag na si BBM, ha? Si Trump talaga. Ano po? Kung pipiliin ka ni Trump, sabi ni Trump, ay, would you like to be with me? Ano ang maramdaman mo? Natutuwa ka o nalulungkot ka? Abay, natutuwa ka. Bakit? May access kang pumunta sa White House. Bakit? Anak ka ng Pangulo. Tama ba? Eh dahil mga Christian, may access tayo lumapit sa throne of grace ng ating Father in Heaven. Bakit? Anak tayo ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen? Bakit? Pinili tayo ng Panginoon. Hindi naman tayo pumili sa Kanya. Pinili tayo ng Panginoon. So yung pagpili sa atin ng Panginoon ay napakalaking privilege para sa atin yan. Pero, ano dito? Appointed you. So kaya ka pala pinili, may trabaho kang gagawin. Hindi ba para pag ganito? Hindi naman kukuha si Trump, o si BBM ha? Hindi naman kumuha si Trump ng mga cabinet niya, sekretary, para ano? Para i-display sa White House. Kundi pinili ni Trump yung kanyang mga cabinet para ano? Para magtrabaho. So tayo, pinili tayo ng Diyos hindi para makaupo lang sa iglesia, sa bahay-sambahan, sa kapilya. Hindi ba? Kapag tayo ay nakaupo lang, na wala tayong ginagawa, ano ang tawag sa atin doon? Ano ang tawag sa atin? Tiga saan tayo? Sabi natin, rating taga ng butas daw tayo. Bakit? Kasi nagbubutas tayo ng kuhan. Meron na bang upang nagbubutas dyan? Wala pa kasi bago para tayo dito, di ba? Pero pag nagtagal yan, uminit. Baka umapoy. So, meron tayong appointment. Ano ang ating appointment? Bunga. Hindi bunga araw, ha? Kundi bunga. Ano kasi bunga? Meron kang bungang naakay kay Lord, bunga sa pananampalataya. Anong fruit mo? Inside fruit? Love. Tama ba? The fruit of the Spirit is? Love. So, yung love na yun, mag-manifest yan sa buhay mo. At dahil sa yung love mo kay Lord at love sa kapwa, nag-manifest sa buhay mo, may mga tao kang naakay kay Lord. Bakit? Nagliwanag ka. Bakit? May love ka eh. Yan ang nagliwanag. At dahil ikaw nagliwanag, kumbaga sa isda, maraming mga isdang lumapit sa iyo. Bakit? May ilaw kasi. Kasi ito ang isda, malapit sa ilaw. Ano po? Sa dagat, may ilaw, ang isda na malapit. Ano man ang ating ilang sa Ama ay pagkakaloob niya. Bakit? Kasi pinili tayo ng Panginoon hindi para maghirap, pinili tayo ng Panginoon para magtrabaho at pagpapalaki. Amen ba? So we're part of the human race by physical birth. Ito ha? Sa kabilang banda, we are part of the chosen race or chosen generation by spiritual birth. Number 2, a royal priesthood. Yung word na royal ay pag-aari ng hari, pag-aari ng Diyos. Ano po? Kabilang tayo sa royal family of God. Ang tawag sa atin, royal priesthood.
So ang tawag sa lahat ng mga mananampalataya ay priest. Sa Tagalog ay sacerdote. Bakit sacerdote ang tawag sa lahat ng mga Christians? Ito. Kasi, ang trabaho ng mga Christian, ipanalangin ang mga hindi pa mananampalataya para sila maligtas. So, ano ang trabaho niya? Mediator, tagapamagitan. Ipinapanalangin ng priest ang alin? Ang church, ano po? So, ang church ay, o ang priest ay siyang tagapamagitan between God and man. Ito, ang trabaho ng priest, ituro ang salita ng Panginoon. Ang trabaho ng priest, sabihin ng mga tao na magbalik loob ka na sa Panginoon. So, ang trabaho ng priest ay mag-conduct ng worship sa church. Yan. Kaya ang tawag sa lahat ng mga Christian ay priest. Bakit? Kung si Jesus Christ ay nasa iyo, ang tawag sa iyo ay priest. Pero kung wala si Jesus Christ na sa iyo, hindi ka priest. Kung si Jesus Christ ay nasa iyo, ang tawag sa iyo, saint. Pero kung wala sa iyo, Panginoon, hindi ka saint. So, sa madaling salita, lahat ng pinagharian ni Jesus Christ ay priest o sacerdote. Amen po ba? Kaya lang mukhang hindi kayo naniwala. So, ano ang ating identity? Nung una, ano tayo? Ano tayo? Meron tayong new position. Ano yung ating position number 1? Ha? A chosen generation. Number 2 ay royal priesthood. So, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the sons of Israel. Ano ang sabihin ni Moses sa Israel? Mga Israelita, kayo ang kaharian ng mga saserdote ng Diyos. Kayo ang banal na bayan ng Diyos. Bakit? Pinili kayo ng Diyos para kayo mga Israelita ang magsasabi sa buong mundo kung sino ang Diyos, na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Ang Diyos natin ay napakabuti. So, ibig sabihin mga kapatid, ang Israel dapat siya ang magpapakilala sa Diyos kung sino ang Diyos. Bakit? Sa Kanya nakipagtipan ang Panginoon. Nagpapakilala ang Diyos sa Israel. Bakit? Bakit nagpapakilala ang Diyos sa Israel? So nagpapakilala ang Diyos sa Israel para yung Israel ang siyang magpapakilala sa buong mundo kung sino ang Diyos. Tignan niyo ba? Sa Egypt, kaya nag-display ang Panginoon ng power ng 10 salot. Dinisplay ng Panginoon ang kanyang power sa Egypt. Para ano? Para manampalataya ang Israel. Para maniwala ang Israel na ang kanilang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At yung kapangyarihan na dinisplay, yung glory na dinisplay ng Panginoon sa kanyang bayan, yun ang sasabihin ng Israel sa buong mundo na ang aming Diyos na si Yahweh ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala siyang katulad, walang Diyos na kagaya niya. Bakit? Siya ang Diyos naghati ng dagat. Siya ang Diyos na nagpakain sa amin sa ilang na walang makain. Siya ang Diyos nag-provide ng aming maiinom na wala kaming maiinom. Siya ang Diyos na nagtatakip ng ulap kapag mainit ang panahon para hindi kami mainitan. Siya ang Diyos na makapangyarihan na mayroong haliging apoy sa langit na nagtatanglaw sa amin para hindi kami maghimlan. Dapat ang Israel, mga kapatid, siya ang nagsasabi sa buong mundo kung sino ang Diyos. Pero hindi nangyari. So dumating si Jesus Christ. Nang dumating si Jesus Christ, pumili siya ng 12 para sabihin sa buong mundo kung sino ang Diyos. So ang sabi ng isang pastor, bigyan niyo ako ng 100 tao and I will change the world. Pero si Jesus Christ, 12 na disciple to change the world.
na siya ang magsasabi from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth, na magpapakilala kung sino ang Diyos. At tayo, yun din ang ating dapat maging trabaho. She also, as a living stones, are being built up a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices. Ano ba yung mga spiritual sacrifices na ating ina-offer? Yung worship natin, yung pagpupuri sa Diyos. Ano po? Ano pa? Yung ating pagbibigay, sacrifices yan. Ibigay muna natin ang ating katawan, ang ating buhay. At kung anong meron tayo, ibigay natin sa kingdom ni Lord. At yung ating paglilingkod, spiritual sacrifices yun to God through Jesus Christ. No? So Israel had a priesthood. Sa time ng Israel, sino ang priest nila? Si Aaron, ano po? At bukod kay Aaron, pagkatapos ni Aaron, meron pa silang mga priest. So ang priest nila ay selected, ilan lang. Pero sa time natin ngayon, ang lahat ng mananampalataya kay Kristo ay priest. Amen po ba? Bakit? Kasi nasa iyo si Kristo. Kung si Kristo ay nasa iyo, ikaw ay priest. Kaya lahat tayo, ang church ay sacerdote. Anong function ng sacerdote? Tagapamagitan between God and man. Ano? Nanalangin para sa kaligtasan ng tao. Nanalangin para sa ititibay ng iglesia. Ipinakilala si Kristo sa mga tao. Tuturo ng salita ng Diyos. Nagkakandam ng worship. Yan ang trabaho ng priest. Si Eugene Peterson, para praises, ang sabi niya, you are the ones chosen by God. Sabihin mo siya katabi, pag pinili ka ng Panginoon. Ilang billion ba ang tao sa buong mundo? Ipagpalagay natin, 7 to 8 billion ang tao sa buong mundo. Pero ito mga kapatid, isa ka sa pinili ng Panginoon. Di ba? Doon sa bilyong-bilyong tao sa mundo, isa ka sa pinili ng Panginoon. Ang sabi ito, from nothing to something. Ano po? Anong sabi ni Pacquiao? Nung naging Christian si Pacquiao, sabi niya, before I am nothing. Kahit na meron akong billion na pera dahil sakita ako sa boxing. But yung pera na yun, wala naman yun. So, before I am nothing. But now, I become something. Bakit? Because the Lord is with me. Before, I am rejected. But now, I am accepted. Amin mo ba? So, tingnan po rin nyo. This highlights that believers have a unique spiritual access to God. Tulad ng sabi ko kanina, meron tayong access sa trono ng biyaya ng Diyos. So, functioning as both royalty and priest. So, anong sabi? Representing the king and mediating God's presence to others. So, sino ang ating nire-represent? Yung king. Ano? Bakit? Kasi kabilang tayo sa kingdom of God. Saan tayo kabilang dati? Kingdom of Satan. Noon. Ngayon, nung kabilang tayo sa kingdom of God, sino ang ating nire-represent? Yung hari. So, pangatlong identity natin, a holy nation. A holy nation. So, nation signifies government. Ano po? Geography and citizenship to us. So, ang lahat ng mga nakay Kristo ay kabilang sa kanyang government. Kung kanyang mapapansin mga kapatid, sa Isaiah chapter 9 verse 6, anong sabi doon? A child is born. Yung prophecy ni Isaiah patungkol kay Jesus Christ. Ang sabi ni Isaiah sa chapter 9 verse 6, a child is born. Sino yung child is born? Sino yan? Si Jesus. Sino si Jesus? Yung katawang tao. So a child is born
A son is given. Sino yung son? Si Christ. Ano po, ang anak ng Diyos. So, a child is born, Jesus. A son is given, Christ, ang anak ng Diyos. Ano ang kanyang papel? Siya ay mag-govern sa atin. At ang kanyang government, without end. At ang peace ng kanyang government, without end. Ano po? So, darating ang panahon na si Jesus Christ ang mag-govern sa ating lahat. At kapag dumating ang panahon na yon, wala nang nag-aaway. Pag dumating ang panahon na yon, ang ating buhay maginhawa. Bakit? Kasi ang ating hari ay perfect. Ang ating hari ay hindi kurap. Ang ating Pangulo ay hindi kurap. Kaya darating ang panahon na ang mga tao ay mamuhay na may kasiyahan, may kagalakan. Kasi ang kanyang namumuno, hindi lamang siya matuwid na hari, kundi siya ay makapangyarihang Diyos. Amen po ba? So ang sabi ni Pablo, for our citizenship is in heaven. So hindi dahil dito, ikaw ay naka-Kristo. Basta iyakin lang natin na ikaw ay naka-Kristo. Bakit? Kasi pag wala kay Kristo, hindi ka citizen ng heaven. Kung ikaw ay wala kay Kristo, saan ka? Marahil, citizen of lake of fire. Ako po, hindi nyo alam yung lake of fire? Yung lake of fire, ayon sa Book of Revelation, lawang apoy na itatambog ka doon, apoy na lawa, tapos may uod doon, na habang gumaganyan ka sa init, may uod na gumaganyan siya, hindi mamamatay. Patayin mo na ako, Panginoon, hindi pwede. Bakit? Ang kaluluwa ng tao, hindi namamatay. Napalitan lang ng katawan. Ito ang pagkaiba. Ang mga nakay Kristo, pinalitan ng katawan. Anong klaseng katawan? Katawang makalangit. At yung katawan ay hindi namamatay. Sa kabilang banda, ang mga taong nakay Satanas, pabalitan ng katawan. Anong katawan? Pang-impyerno. At doon, gumagano-gano sila sa init. Ang problema, mga kapatid, walang katapusan. Kaya nga si Jesus Christ nag-alay ng kanyang buhay. Bakit? Kasi pag hindi ang mga tao magbalik sa Kanya, ang mga tao mabubulid sa dagat-dagatang apoy. At doon, eternally, doon sila mag-spend ng eternity, walang hanggang paghihirap. Pero ngayon, napakainit, gumaganyan ka na sa init, tapos may uod na hindi na mamatay na kumikiliti-kiliti sa'yo. Mainit na nga, ginugulo ka pa ng uod. Mababasa niyo po yan sa aklat ng Mark chapter 9 at saka sa huling chapter ng Book of Isaiah. Kaya mga kapatid, seryoso dapat tayo sa ating relasyon kay Lord. Kasi pag hindi, kaya mga kapatid, ang Panginoon seryoso sa kanyang ginagawa. Kaya nga siya namatay sa krus. Bakit? Seryoso ang Panginoon. Bakit? Kasi ayaw ng Panginoon ang kanyang mga dilikain mawalay sa kanya. Kaya ang ating desisyon ngayon sa buhay na ito, doon nakadetermine yung ating eternal destiny. So, itanong mo sa katabi mo, sigurado ko bang may passport ka na sa langit? Ha? May green card ka na? Sure ka ba? Ha? Siguraduhin mo lang. Itaas ang kamay dito. Nasabihin, Pastor, sigurado ako na ako ay green holder o green card holder, na ako ay may passport sa langit. Itaas ang kamay. Na ako ay taga langit. Siguraduhin nyo lang, ha? Bakit? Mga kapatid, ayaw kong pagdating ng panahon. Ayaw kong pagdating ng panahon. Pag nasa langit na ako, halimbawa, bakit wala si kapatid na ganito? Di ba, umatin sa church, bakit wala? Sabi ni Lord, anak, yung hinahanap mo, hindi totoong Christian yun. Umatin lang, pero hindi totoo Christian. Ganun ba, Lord? Sayang naman yung pangalan ko, Lord. Doon sa lugar ng pabahay. Hindi pala siya totoo. Anak, sabi ni Lord, assuming Christian lang siya. Yun ang mabigat. Bakit? Hindi lahat na umaattend sa Christian church ay Christian.
Amin po ba? Siguruhin natin na si Christ is in you. Bakit naging Christian? Christ in me. Hindi ba? Nasa akin si Christ. Paano nangyari yan? Kasi, hindi ako ng tawad. Tinanggap ko siya. Nanalig ako sa Kanya. At ngayon, lumalakad ako sa Kanyang mga salita. Siguraduhin lang natin na tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa atin. Amen? Iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo ito. Bakit? Magawa, ang sabi ng Biblia, na makakano man ang buong sa libutan, ang lahat ng yaman sa libutan, ang lahat ng mga bagay sa libutan, kung kaluluwa mo naman ay maniwalay sa Diyos, ano ang ano ang mapapala mo? Kasi po, napakatindi ng darating ng punishment. So lahat na kay Kristo ay mayroong passport papunta sa langit. Amin po ba? Bakit? I am the way, sabi ni Jesus. Saan? Papunta sa Ama. So siya ang ating passport papuntang langit. Itaas ang kamay ng may passport papuntang langit. Amen. Naku, makaunti. Tapos marami hindi nagtaas. Ako po, Panginoon ko. Nakikiusap ako sa inyo. Siguraduhin ninyo na kayo ay may passport na sa langit. At ang passport nito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Amen. So mamaya pagkatapos nito, manalangin tayo para ating i-welcome si Christ sa ating mga puso. At siguraduhin natin na tayo nga ay na kay Christ at si Christ ay nasa atin. Amen? So God sets apart believers as a distinct community. Okay, katulad ng nabanggit ko kanina. Ito ang mundo. Ito ang mundo. Tinawag tayo ng Panginoon para saan? Para humiwalay sa mga bagay na kamunduhan. Hiniwalay tayo ng Panginoon. At nung hiniwalay tayo ng Panginoon, tayo ang kanyang community. At ang tawag sa atin, Holy Nation. Bakit tayo holy? Kasi si Christ ay nasa iyo. Dahil doon, ang righteousness ni Christ na impute sa iyo. At dahil doon, ang tawag siya ng Panginoon, you are righteous in the sight of God. Bakit? Kasi si Christ ay nasa iyo. At ang tawag sa iyo, Holy Nation. Ano? Dedicated to Him. So ang tanong mga kapatid, are we dedicated to the Lord Jesus Christ? Yung bang ating buhay, hinahandog na natin sa Panginoon. 100%, walang reservation. Hindi 50-50. Hindi 60-40. Kundi ang ating dedication kay Lord, 100%. Itaas ang kamay ng sabi, Pastor, all out ako kay Lord. Itaas ang kamay. Ako, Panginoon. Ulitin ko. Itaas ang kamay ng mga all out kay Lord. Ako, Panginoon. Walang itaas dito. Ano ba? Nahiya lang ba kayo? Ulitin natin. Itaas ang kamay ng mga all out kay Lord. Pastor, I am 100% dedicated to the Lord. Itaas ang kamay. Siguro na yung mga. Pero yung Baka mamaya pag umulan, ay, hindi mo na ako attend kasi lakas ng ulan eh. Agay. May nag-invite sa'yo. Mag-swimming tayo? Ha? Libre, ako sagot. Ganun ba? O sige. Ay, ano ba? Ano ba mga talk show? May nag-invite sa'yo. Punta tayo, bakit? May manimigay ng ayuda. Ha? Ano ba? Ay, naku. So, ipagpalit mo ang fellowship mo with the Lord sa ayuda. Bakit? Ano mas mahalaga sa iyo? Ano ang binabalyo mo? Ayuda. Mga bagay na material. Kaya doon makikita kung sino ang valuable sa buhay mo. Sino ang mahalaga sa buhay mo. Sino ang priority mo sa buhay nito. Doon makikita pag may mga tuksong ganyan. Ano? O bakit? Nawala dito si brother so and so. Nasaan siya? Ay, Pastor, nakita ko pumila. Saan? Doon kasi. Nandun si Ate Rita. Alam mo, Pastor, kung magkano binibigay? Isang sakong bigas. Tapos, Pastor, may sobrang pa. Ano ba?
Ano kaya ang mangyayari na? Dito sa babahay, dumating si Ate Rita. May nakasobrang 2,000 bawat isa. Tapos may isang kaman na naligtas. Narinig kayo ng mga mananampalataya. Anong sabihin nila? Praise the Lord! Pwede ba mag-bye-bye na lang? Lord, pasensya na kasi nangangailangan ko ako kasi bigas mo. Ayun! Minsan lang yan, Lord! Ayan! Lumitaw na! So, but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. Oh. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-behave ka tulad ni Christ. Because it is written, you shall be holy, for I am holy. Sabi ng Panginoon. So holiness essentially means the quality of being set apart by God to live morally, uprightly, and righteously. Righteous lives based on the Word of God. So saan nakabase lahat? Sa Word of God. Kaya ikaw ay righteous because you obey the Word of God. Kaya ikaw ay holy because you obey the Word of God. So pang-apat, God's own possession. So ikaw, sabihin mo sa katabi, pag-aari ka pala ng Diyos. Matindi ka. So you belong to God. Ang magkakaya mo sabi ng Amen. Amen! Dati, you belong to Satan. Nung ikaw ay lumapit kay Lord, tumanggap na namin kay Lord, naging Christian, now, you belong to God. He has a divine claim on your life. Pag-aari ka na ng Diyos. We are His own special people. Tingnan niyo mga kapatid. Special. Hindi mo sa katabi. At hindi special ka pala kay Lord. Kaya, ito mga kapatid. Ito ha. Kung totoong Christian tayo, at kung totoong naglilingkod tayo kay Lord, ito na ha, kung tayo naglilingkod sa Panginoon, kapag meron tayong pangangailangan kay Lord, at alam natin na tayo lumalakad sa katuwiran, ito ang ating claim kay Lord. Lord, di ba, ang sabi ng Bible, special ako sa iyo, Panginoon, kapag nagkasakit ako at hindi niyo ako pinagaling, Lord, hindi niyo ako magagamit. At pagkatapos, ganito pang Panginoon, paano na lang? Pagkatapos ito pa, Lord, wala akong kapera-pera. Naputulan kami ng kuryente. Kapag naputulan ako ng kuryente, Lord, malaman ng mga kapitbahay ko, nakakaya, hindi ko ba, Lord? Hindi ba nakakaya ng anak mo ay maputulan ng kuryente? At sasabihin ng mga kapitbahay mo, ay siya, hindi ba yung kuryente, kaya walang ilaw yan. Hindi ba, Lord, nakakahiya? Na kami ay walang ilaw, samantalang yung hindi Christian may ilaw. Lord, ang sabi mo siya yung salita, special ako sa iyong paningin. Kaya Lord, kung special ako sa paningin mo, hindi niyo akong pabayaan. Lord, bakit? Kasi kayo pang makapahiya sa buhay ko ito, hindi ako mismo. Ikaw pag ito ang mapapahiya. Bakit? Kasi pag-aari po ninyo ako, Panginoon eh. At special ako sa iyo, hindi po ba? Ang sabi mo sa iyong salita, mahal mo ako. Ngayon pa rin ito ang kailangan ito. Alam mo, siguro kung ganyan, ibalik mo kay Lord yung kanyang mga salita, ay nako. E tulad ni Hezekiah, di ba sabi ni Isaiah, ang sabi ng Lord kay Isaiah, sabihin mo kay Hezekiah, maganda na yung pamilya niya kasi mamatay na siya. So, sabi ni Isaiah kay King Hezekiah, King Hezekiah, ihanda mo na ang inyong pamilya. Bakit? Kasi ang sabi ni Yahweh, ang sabi ng Lord, mamamatay ka na. Kaya sabi bukol may cancer.
Tapos, nasyak si Hezekiah. Nung nasyak siya, lumuhod siya. Lumuhod, nanalangin, Lord, bakit ganito? Tapos pinaalala ni Hezekiah yung ginawa niya sa Israel na kabutihan ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po ba, Panginoon? Nalaman naman ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyong bayan. Nagtatapat ako sa inyo, naglilingkod ako sa inyong bayan. Ang sabi ng Panginoon, ay oo nga, si Hezekiah, ang nakaraang mga panahon, pinalingkuran niya ang aking bayan. Naging tapat siya sa aking bayan. Kaya sinabi niya kay Isaiah, kay Prophet Isaiah, Isaiah, pumunta ka kay Hezekiah, sabihin mo sa kanya, 15 years extension ng buhay niya. Yan, lumalik si Hezekiah, sabi, Hezekiah, binigay ka ni Yahweh, ni Lord, ng 15 years to live. Ayan, na extension. Bakit? Pinalala niya ang ginawa niya sa kanyang bahay. Kaya tayo, halimbawa, kung nalilingkod tayo, halimbawa, si Pasit. Si Pasit, mayroong problema. Hindi ba, Lord, nag-a-assist ako sa feeding program ng church? Pagkatapos ganito ang pangailangan ko, Lord, hindi ko ba, Lord? Nagtsatsaga kami tuwing Sabado, nandoon kami, nagpapakain sa mga bata, nag-a-assist sa mga bata, nag-a-assist sa mga tuturo. Sabi ko, ay, oo nga, bibigay ng Lord ang kailangan ni Ate Pasit. Bakit? Pinalala niya ang paglilingkod niya kay Lord. Hindi mo ba? Bakit? Hindi mo ba, Lord, sabi niyo, special ako sa inyo? Ang sabi ito, we are His own special people, highly valued property. Hindi, highly valued property. So, sino ba ang, ito mga kapatid, marahil ang tingin sa atin ng mga tao, lalo na kung wala kang pera, para tayong masahan di ba? Di ba? Pag wala kang pera, ang tingin ng mga tao sa atin, para kang tamumuhi. Pero, ang tingin sa atin ng Diyos, ano sabi? Highly valued property. So, iba ang tingin ng Diyos sa atin, iba ang tingin ng tao sa atin. Anong sabihin natin, Lord? Makita naman ng mga tao nakapaligid sa akin na ako ay highly valued property. Yan. Ang sasagot sa inyo, Lord, Anak, sumunod ka sa aking mga salita at mangyayari ang mga bagay na yan. Ano ba? Kasi ang susi ng pagpapala ay ang pagsunod sa salita ng hari. Amin po. So the Lord has today declared you to be His people. Anong sabi ito? Be treasured. Yaman ni Lord. So ang mga taong nagpupuri sa Diyos, ang mga taong naglilingkod sa Diyos, ang mga taong sumasamba sa Diyos ay treasured ni Lord. So a treasured possession as He promised you. And that you should keep all His commandments. Ito ang struggle. Bakit? Ito. You should keep all His commandments. As a treasured possession of Jesus Christ. Ano ang ating trabaho? Sundin natin ang mga kautusan ng hari. At kapag sinusunod natin ang mga utos ng hari o ang utos ng hari, kaya tayo ay truly na pag-aari ng Panginoon, totoo na tayo ay pagpapalain ng Panginoon sapagkat yun naman ang gusto ng Panginoon. A new purpose. Ano ang purpose natin? Ano ang purpose kung bakit na tayo pinili? To proclaim God's excellencies. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid kanina na dapat ang Israel ang magpapakilala sa Diyos kung sino siya sa buong mundo. So the primary purpose of this new identity is to declare God's wonderful virtues, power, and glory. The purpose of the church is to proclaim the grace, goodness, and greatness of the God who has saved us. Amen.
So we proclaim the excellencies of God in Christian worship. Kaya kanina mga kapatid, yung bungad ko, nagpupuri ako sa Diyos. Bakit? Ganito eh. Habang ginagawa ko itong mensahe na ito, ganito pala Lord. So worship pala, dapat mabanggit ng mga tao kung sino ka, may taas ang pangalan mo. Kung sino ka, ang pangalan mo, Panginoon, ay may tanya kung sino ka. Kaya mga kapatid kanina, bago ako magsimula, tayo tumayo at tayo bigay ng pagpugay sa Diyos kung sino siya. Bakit? Kasi sa Christian worship, dapat sabihin natin yung kanyang katangian kung sino siya. Parangalan natin siya. Luratiin natin siya. Bakit? Kasi ito ang gusto ng Panginoon. Amin po ba? Hallelujah. So, palakpakan natin ang ating Diyos. Sinigaw tayo ng Hallelujah! Ang Diyos natin ay mabuti. Amen? Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Amen? Ang Diyos natin ay banal. Amen? Ang Diyos natin ay matuwid. Amen? Ang Diyos natin ay isang supplier natin. Amen? Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Amen? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen? Walang Diyos na katulad niya. Amen. So the purpose of worship is to proclaim the excellencies of God. Ayan mga kapatid. True worship is God-centered. Kaya pag tayo umawit sa Panginoon, hindi tayo nakatingin kung sino-sino. Kundi nakafocus kay Jesus Christ. At yung awit, yung lyrics, minimeditate mo habang ikaw nakatingin kay Jesus Christ. Ano po, habang ikaw ay nagpupuri sa Panginoon. Nakasentro ang isip mo at puso kay Lord. Ano, yan ang worship. Kaya nga hindi ko merong kantang true worship, yung bring the music, fade, always drift away. Bakit? Kasi yung worship team nakapokus sa galing ng mga singer, galing ng mga musician, pero nawala yung sentro. Ano yan? Jesus is the center of worship. Amin po ba? So likewise, we proclaim the excellencies of God in Christian witness. So paano ma-proclaim natin ang excellencies ng Panginoon? Kapag pinakilala natin kung sino si Christ, pag nagpatuto tayo sa mga taong ano ang ginagawa ni Christ sa buhay natin. So tell of His glory among the nations, His wonderful deeds among all the peoples. For great is the Lord, amen? Amen. And greatly to be praised, amen? He is to be feared above all gods. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses, both in Jerusalem and all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth. But God called us out of darkness into His marvelous light. It is marvelous light because it is divine light. It is marvelous light because it is a saving light. It is a marvelous light because it is a purifying light. It is marvelous light because it is a guiding light. It is a marvelous light because it is an eternal light. So meron tayong bagong privilege. Ito yung ating privilege. Tatalakayin natin sa susunod na Sunday. Ano po? Bakit? Kasi, Kasi, bumaba na tayo. Pero ang tanong, nabibless po ba kayo? Amen. May natutunan po ba kayo? Amen. Ang huli kong tanong, sure na po kayo? Si Christ ay sa inyo? Amen. Sure na po kayo? Amen. So para makasure tayo sa lahat ng nandito, yung hindi pa sure, yung pang nagagamagan, hindi pa ako Christian. Tayo maghati magsitayo para mawala yung nagamagan natin. No?